Sana sa rehas ang Pasko nila. Ito ang panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, kaugnay ng mga nasasangkot ngayon sa isyu ng korupsyon sa infrastructure project sa bansa. Ayon sa grupo, suportado nila ang demokratikong pamamaraan ng pagpapanagot sa mga salarin sa isyu. Ang ating advocacy nitong trillion peso march ay hindi para pabagsakin ang ating pamahalaan ngayon. We are not calling for the resignations ng ating mga pinuno ng ating bansa. Kung hindi, ang ating ipinaglalaban ay ikulong, ilantad at ibalik ang nakaw ng korupsyon. Ngunit ayon sa Akbayan Party na bahagi ng Trillion Peso March Movement, mahalagang ugati ng korupsyon sa bansa kung saan umiiral ang dinastiya sa pamahalaan. In fact, yung changing of the guards, baka mamaya pare-parehong apelido pa rin yung papasok sa ating gobyerno. Kaya mahalaga sa atin, hindi lang isa o dalawang pamilya, puntiryahin natin yung ugat ng korupsyon at para sa amin isa dito yung political dynasty. Ayon pa sa CBCP, inirerespeto nila ang mga grupong nananawagan ng pagre-resign ng mga opisyal, pero mas pinipili nila ang legal at mapayapang pamamaraan. Tiniyak naman ng Trillion Peso March Movement na hindi nila susuportahan ang anumang tangka na gumamit ng militar para paalisin sa pwesto ang kasalukuyang administrasyon. Hindi tayo sumusuporta sa puwersa na magtatatag ng military junta o revolutionary government o ano pa man na papalitan yung ating government ngayon. Bukod sa panawagang papanagutin ang mga sangkot at ibalik ang ninakaw na pondo, hinihiling din ng grupo ang mahabang panahong reforma sa pamahalaan. Kabilang dito ang agarang pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill, pagpapalakas ng Freedom of Information Act, at pagsasabatas ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Anila, positibo at magandang balita ang pag-aresto ng pamahalaan sa ilang sangkot. Pero hindi anila ito sapat, kundi dapat ay umabot ang pananagutan hanggang sa matataas na opisyal ng gobyerno. Kaya po nananawagan kami kung kayo ay natutuwa, tulad po namin na may na-arrest na, tuloy-tuloy po tayo hanggang makuha natin ang goal natin na talagang matapos na itong skandalo nito, makulong na lahat ng nangurakot. Kaya wag po tayo maging complacent. Alam po natin that government is responding because we are acting. Sa November 30, kasabay ng Bonifacio Day, gaganapin ang ikalawang Trillion Peso March Rally sa EDSA People Power Monument. Target ng grupo, mas malaki, mas payapa at mas malinaw na panawagan laban sa korupsyon sa mga infrastructure project ng bansa. Bukod sa EDSA, magkakaroon din ng sabay-sabay na programa sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.